Good morning mga kababayan, mga kapaps, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Pag-usapan naman natin ito si Auntie Claire. Ito ay naging viral dahil sa kanyang pahayag, mga kababayan, tungkol po sa ating mga mabubuting guro. Ay sinabi niya po mga kababayan ay hindi naman lahat, hindi naman ikaw, hindi lahat. Merong ibang mga teachers na sabihin na natin hindi masyadong committed sa pagtuturo, nagtuturo lang pero parang wala sa puso, parang kulang sa puso, kababayan. Meron naman ibang teachers na nagtuturo talagang very dedicated sa kanilang trabaho. Alam natin ang teachers ay hindi madali, mahirap, very stressful ang pagtuturo mga kababayan. Isipin mo 45 to 60 pupils ang iyong tuturuan, lalo na sa mga elementary, high school. Siguro sa mga private schools ay limited lang sila, pero pag nasa public schools ka ay talagang marami mga kababayan. Pero pabor ba kayo na pabor po ba kayo mga kababayan na magsorry si Auntie Claire, si Undersecretary Claire Castro sa mga teachers sa kanyang pahayag? Ano sa inyo mga palagay mga kababayan? Nasabi nga mga kababayan, bato-bato sa langit, ang matatamaan ay huwag magkakalit. So marami po nagalit kay Auntie Claire dahil sa kanyang pahayag. Pero kung inyong mamarapatin sa inyong tingnan ng kanyang video, hindi sinabi lahat na teacher nito. Merong mga teacher, hindi lahat, no? Kung sinabi mong lahat mga teacher ay ganyan, pwede mo siyang kasuhan siguro. Yan ang sinabihan ka lang na meron o hindi lahat ng mga teacher ay ganon. Marami po, meron talaga, may ilan talaga mga teachers na hindi talagang sabihin natin na hindi magaling magturo o mayroong mga pagkukulang pa sa pagtuturo. So kailangan mo ng mga seminars, kailangan mo ng mga enhancement sa inyong pagtuturo. Kasi ang pagtuturo ay talagang kailangan mo ng dedikasyon, kailangan mo ng mahabang oras. At isa pa mga kababayan, mga teachers, huwag niyong kalimutan na kayo ang pangalawang magulang ng mga bata sa paaralan. Kayo po ang pangalawang magulang ng mga bata sa schools. Sayang lang ang turo nyo sa GMRC, sa good moral character mga kababayan, mga teachers. Good moral character ang tinuturo natin sa ating mga kabataan. Pero yan po ay nagsisimula sa tahanan. Kung ano ang makikita ng kabataan sa tahanan, ganun ang environment. So tayo mga magulang, turuan natin ang ating mga anak na mga mabubuting gawa, mga mabubuting pag-iisip, hindi katulad ng ating dating presidente, no? Ang ating dating presidente ay kaliwat kanan nagsasalita ng hindi magandang words, mura dito, mura doon, patay dito, patay doon. Kaya ang akala ng bata tama lang. At ganon din in present ang ating pangalawang pangulo, kung magsalita ay ganon din, mura dito, mura doon. Tapos maghahanap siya ng kill din ang kanyang sinasabi. So ang mga kabataan akala niya tama lang, no? Meron nga siyang isang video na kung napapanood nyo yun mga kababayan, na kung ang kanyang may bahay ay
magkaroon ng mistress. 5,000 lang daw ang kailangan niya para tudasin or patayin ang tao yun. So dahil sa mga nakikinig, naririnig ng mga kabataan, ang akala nila ay tama. Kaya tayo mga teachers, kayo mga teachers, kayo po ang pangalawang magulang ng mga kabataan. So turuan niyo po sila ng tama. Turuan niyo po sila ng good manners and right conduct. Ganon din ang isang teachers, mga kababayan ko, napanood niyo. Nagpa-vlog siya. Hindi niya kinorek ang bata na nagsulat na hindi maganda sa ating presidente, diba? Kaya ang mga kabataan akala nila tama na yon. Kaya kayong mga teachers na nagagalit kay Auntie Claire, baka kayo yon na nagkulang. Mahirap magturo, alam ko mahirap magturo. Ang anak ko isang teacher din mga kababayan. Nakikita ko napapagod, ating gabi na natutulog, gumagawa ng mga lesson plan. Mahirap talaga. Meron nga isang case, mga kababayan, meron siyang isang estudyante kasi kag-graduate na. Binagsak niya, mga kababayan, kasi talagang hindi makakapasa. Bagsak talaga. Pinuntahan siya ng magulang, bigyan ng pera para makapasa yung anak niya. So tinutolerate ng magulang ang kanyang anak. Anong ginawa ng anak ko? Hindi niya tinanggap yung pera, mga kababayan, kasi yun ang turo namin sa kanila. Yung dignidad, respeto ay hindi mababayaran ng pera. Nag-aral ka ng ilang taon, pinaghirapan mo yan, sa isang pagkakamali lang, wala na. Sabi ng anak ko, mag-aral siya, mag-summer siya para makapasa siya. Nag-summer yung bata. Kaya sabi nga train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Turuan natin ng good manners and right conduct ng ating mga anak, mga parents, mga lola. Huwag natin spoil ang ating mga anak at ang inyong mga apo. At ganun din mga teachers. Real talk din, mga teachers. Minsan meron kayong favoritism sa inyong mga estudyante. Aminin. Totoo naman, di ba? Real talk yan. At ganun din, lalo na sa mga prominenteng tao. Minsan natatakot din ng teachers. Mga politikong, anak ng mga politiko, natatakot din ng teachers. Pero kung gawin nyo ng tama ang inyong pagtuturo, at mayroong mga pagkakamali ang mga estudyante nyo, ituro nyo ng tama. Kahit sino pa, basta nagturo ka ng tama, hindi ka pababayaan ng Diyos, mga teachers. Kaya kung nasaktan kayo sa sinabi ni Auntie Claire, kung may pagkukulang ka, baguhin mo. Meron nga isang bata, ganun din, nag-aaral sa Lasal. Gusto ng magulang na ganun ang kurso niya. So, sinunod niya magulang niya. Pero in the end, ayaw ng bata. Gusto niya sabihin sa magulang niya, hindi niya masabi-sabi kasi natatakot siya. Na-pressure siya sa kanyang mga magulang. Anong ginawa ng bata? Siguro napanood niyo yun, narinig niyo sa media. Tumalon sa Lasal. Yun. At isa pa yung nangyari doon sa barilan, nagbaril. Matalino din daw po ang batang yon. Bakit ganun ang nangyari? So ibig sabihin merong pagkukulang siguro ang magulang. Meron din baka na-pressure din ng bata or what, o dahil sa kanya napapanood sa mga social media. Marami ngayon sa social media na akala nila yung mali ay tama. Kaya mga magulang, mga teachers, gabayan niyo po ang inyong mga estudyante, gabayan niyo po ang inyong mga
train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kaya kung nasaktan kayo sa sinabi ni Auntie Claire, mga teachers, aminin natin. Meron din po ibang mga teachers na pagkukulang. Meron teachers na talagang sub-sub sa trabaho, very dedicated sa kanilang trabaho, kahit pagod na, pero binibigay ang lahat para sa mga kabataan, matuto lang, mag-aral lang ng mabuti. Kaya sana mga teachers, huwag kayong favoritism din. Minsan meron mga teachers na ganun. Hindi katulad nung araw, mga kababayan, sa panahon din namin nung araw, papasok ka sa eskwelahan, pag alis mo pa lang sasabihin sa'yo ng parents mo, anak, makinig ka sa teachers mo, huwag ka magpasaway, huwag ka maingay sa classroom. Kapag magsabi ang teacher mo sa akin na ikaw ay isang magulo, makulit, maingay, papaluin kita. Pero ngayon hindi na. Tinatolerate din ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit mali na. Kaya ibang teachers pinababayaan na lang. Kasi isang click lang ng video, matatanggal ka na sa trabaho. Katulad nung mga nakaraan kay Rafi Tolpo, yung isang teachers, yan pala, yung bata ay spoiled ng apo at nanay. Muntik na natanggal yung teacher, magre-retire pa naman. Kaya tayong mga magulang, huwag nyo masyadong pressure mga anak nyo, huwag nyo masyadong spoil yung mga anak nyo. Mga teachers, turuan nyo po sila ng right manners and right conduct. Ang mga kabataan, walang favoritism. Tapos mayroon naman ibang teacher na talagang sobra naman. Minsan may ibang teacher na sabihin na natin na pag mag-alipusta minsan sa isang estudyante, no, real talk tayo mga teachers, real talk lang. Meron ibang ganong teachers. So sana pag magturo po kayo ay talagang fair, walang favoritism. Kaya kayo mga kababayan, ano sa tingin niyo? Kailangan ba mag-sorry ni Auntie Claire sa mga teacher sa kanyang sinabi? Please comment down below mga kababayan. Kaya nga sabi, nagsisimula sa tahanan ang magandang ugali ng kabataan. Nagsisimula sa magulang at sa environment at sa eskwelahan. Kaya ulitin ko, train up a child the way he should go, he will not depart from it. Kaya mga magulang, mga teachers, maraming salamat sa mga teachers na very dedicated sa kanilang trabaho, bagamat mahirap, stressful, pero nandoon pa rin sa pagtuturo kasi gusto maturuan ang mga bata at makatapos, makapagtrabaho. Ang aking mga anak na babayan ay sa awa ni Lord, nakatapos naman sila ng mabuti. Ako isang tricycle driver lamang mga kababayan. Katapos silang dalawa sa kanilang pag-aaral. Yun nga, yung anak kong isa ay teacher, kapasa din sa board exam. Pero sa ngayon ay hindi na siya nagtuturo. Nag-work po siya sa Department of Budget and Management sa Malacanang. Yung anak ko naman na babae, mga kababayan, ay HR manager naman sa isang private sector na malaking kumpanya. Hindi naman kami mayaman. Ang misis ko ay isang PWD. Walang hanap buhay. Ako lang naghahanap buhay mga kababayan. Pero by the grace of God, nakatapos ang ating mga anak ng maayos. So, we are proud parents.
Mga teachers, ulitin ko po, lang dahil sa inyo maraming mga kabataan nahubog sa kanilang pag-aaral. Pero sabi nga niyo, hindi lahat na teachers, hindi lahat. Pero mas maraming teachers na mababait, maraming teachers dedicated sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ang dahil sa kanila, maraming mga kabataan nakatapos ng maayos para pagturo sila ng maraming kabataan. Kaya nagpapasalamat kami sa mga teachers na mga dedicated, mabubuti, at ang iba dyan na medyo rin mga kababayan, pagawin nyo na po ang number 1 ng ugali, pagtuturo. Turo po kayo ng maayos para din yan sa inyo. Respeto at dignidad at delikadesa ay hindi mawawala at hindi mabibili ng pera ng mga teachers. Maraming salamat sa inyo. Saludo po kami sa oras nyo, sa pagtuturo nyo sa aming mga anak. Kaya kung ikaw teachers na medyo happy-go-lucky, baguhin mo na. Wake up call yan sa inyo lahat mga teachers. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat na manonood, mga babayan. God bless us all. And please comment down below. Bye-bye.